Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Shout out sa mga kapatid nating OFW, ang pula na ribbon na ito ay lagi naming pagpupugay para sa sakripisyo. Mabuhay po kayo. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang pagtatanong ng isang tao kay Kristo. Ginoo, kakaunti po ba ang magliligtas? Sa palagay ko naman, mag-a-agree kayo sa akin na madalas may mali siya ang ating mga katanungan. Pag sinabing may malis, the way we frame our question, the way we compose it, the way we ask it, malalaman na kahit papaano kumbaga ng ating tinatanong kung ano ang gusto nating sagot. Halimbawa, mga mister, kapag tinanong kayo ng misis ninyo na regular magsumba pero regular ding magmerienda, tinanong kayo, payat na ba ako? Huwag kayong magkakamali ng sagot. Kahit hindi pa siya pumapayat sa tingin ninyo, ang isagot ninyo, oo. Kasi yun yung tanong niya eh. Pumapayat na ba ako? Nakita mo yung framing, nakita mo yung composition, at nakita mo yung tanong, pumapayat na ba ako? Kapatid, sagutin mo ng oo kahit hindi sa tingin mo. Kung ayaw mong maging kwento na lang, na may background pa ng napagkasakit, Kuya Eddie, ayos ka. Sa palagay ko, ganun din yung nagtanong kay Kristo sa Ebanghelyo. Panginoon, Guro, kakaunti po ba ang maliligtas? Kasi yung tanong ay nangyari sa Jerusalem eh. Malapit sa Jerusalem. So puro Hudyo yung naririto. Ang tingin kasi ng mga Hudyo, sila lang ang maliligtas eh. Kakaunti lang naman sila kumpara sa napakaraming mga tao. So sa palagay ko, Hudyo na yung nagtanong. At yung tanong na, kaunti po ba ang maliligtas? Ang ibig sabihin nun, kami lang? Tayo-tayo lang? Tingnan po ninyo, yung sagot ni Kristo. Hindi niya sinagot na oo, hindi niya rin sinagot na hindi. Ang sabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Dito natin makikita ang kanyang wisdom. Kasi kung sinabi ng Panginoon, oo, kakaunti lang ang maliligtas, ano ang magiging reaksyon natin ngayon? Sige nga, malamang kabahan tayo ng sobra. Kasi kakaunti lang eh. Kasi alam naman natin, hindi tayo kabutihan eh. Baka hindi tayo masama sa kaunti na yan. Whereas, kung ang isasagot naman ng Panginoon, hindi, maraming maliligtas. Baka naman tayo maging relax, petiks na lang. Kasi may kutob tayong masasama tayo sa marami na yan. Kasi hindi naman tayo kasamaan. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang mas masama kaysa sa'yo? Besides, marami man o kaunti ang maliligtas, ganun pa rin naman. Kailangan pa rin nating gumawa ng paraan para matiyak na masasama tayo sa kakaunti o marami na yan. At binibigay sa atin ng Panginoon ngayon ang paraan. Ano yung paraan? Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Makipot yung pintuan kasi mahirap sumunod kay Kristo. Sa totoo lang, sa totohanan lang. Mahirap sumunod kay Kristo ayon sa kanyang gusto. Mahirap magmahal ng buong buo. Mahirap magmahal ng mga taong hindi ka mahal-mahal. Mahirap magpatawad ng buong puso. Yung kikibuin mo pa, mamahalin mo yung kaaway mo. Mahirap yun. Mahirap magbigay ng mararamdaman mo, pero wala kang ina-expect kahit anong kapalit nito. Yung masasaktan ka kahit papaano.
pero kahit na hindi tumanaw ng utang na loob sa iyo yung tao, mahirap yun. Mahirap sumampalataya sa gitna ng mga problema. Mahirap magsakripisyo kung parang wala ng katapusan ang lahat ng ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, strive. Strive. Dahil alam niyang mahirap, naranasan niya ito mismo. Ito po ang dahilan kung bakit. Kung ang buhay natin bilang mga Kristiyano ngayon ay relax lang, hayahay lang, easy-easy lang, at hindi tayo nahihirapan, ay maybe we should ask, totoo kaya ang pagsunod natin kay Kristo? Tama kaya ang pagsunod natin kay Kristo? Kasi hindi po pwedeng hindi tayo dumanas ng hirap, ng mga sakripisyo, kung susunod talaga tayo kay Kristo sa paraan niya, ha? Sa paraan na gusto niya. At hindi sa paraan na gusto lang natin. Kasi madalas yung paraan natin, half-hearted lang. Tingi-tingi lang, pakonti-konti lang, pakonti-konting pagmamahal, okay na yan. Pakonti-konting pagpapatawad, patawarin kita, pero hindi kita kikibuin kailan naman, okay na yan. Pagbibigay na, pakonti-konti lang. Pagsasakripisyo na, konti-konti lang. Pwede na yan. Parang yung mga proyekto ng mga flood control projects ng pamahalaan. Konting simento, konting bato, bilyonarya. Ayun, lubog tayo. Ginawa pero hindi ginawa ng tama. Yung iba hindi talaga ginawa. Ghost, multo, hindi totoo. Ngayon tayo, tama ba ang pagsunod natin kay Kristo? Totoo ba ang ating pagiging Kristiyano? Sigurado ako, tanungin ko kayo dito, kung mamamatay tayo, kayo na lang pala, kung mamamatay, parang ako nang mamamatay. Kung mamamatay tayo ngayon, tanungin ko kayo, sa palagay niyo, mapupunta tayo ng langit? Sigurado ko maraming magsasabi, oo naman. O, nakita mo na? Feeling mo talaga mabuti ka, no? Kasi alam natin, tama yung pagsunod natin. Totoo yung pagiging Kristiyano natin. Dito po papasok yung mensahe ng ating second reading tungkol sa halaga ng suffering in following Christ. Kasi madalas, allergic tayo dito eh. Ayaw natin ito. Kaya nga may famous line tayo, wala naman akong inaargabyadong tao. Nagsisimba naman ako, tumutulong naman ako kahit pa paano. Bakit nangyayari sa akin ito? O, nakita nyo na? Gayong ang paghihirap. If you want to follow me, take up your cross. Deny yourself. Ang paghihirap ay mahalagang sangka ng tama at totoong pagsunod natin to our Lord Jesus Christ. Maliwanag po ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa na pinababayaan minsan tayo ng Panginoon makaranas ng mga paghihirap, pagsubok, sakripisyo, problema kasi gusto niya tayong disiplinahin. Kung papaanong ang mga magulang pinapalo ninyo, pinapagalitan ninyo ang inyong mga anak kapag nagkakasala, kapag nagkakamali para ituwid sila dahil mahal nyo sila, mas lalong ganon ang Diyos na yes, pwedeng hindi natin naunawaan ngayon, pero maunawaan din natin pagdating ng panahon. Hindi ko makakalimutan hanggang ngayon, kitang-kita ko, parang nararamdaman ko pa kung paano ko pinalo ng hanger ang mga kamay ko ng nanay ko nung bata pa ako. Yung mabata pa talaga ako. Matapos akong mangupit sa benta, sa tindahan ng lola ko. Hindi ko makakalimutan yun eh. Kasi yun na ang pinakahuling beses
na kumuha ako ng hindi sa akin. Bago yon, alam ko malikot ang kamay ko eh. Natatandaan ko noon, nung elementary nga po kami, sinara yung classroom. Di ba ganon? Titingnan ko sino yung kumuha. Ako yung kumuha. Talagang may pagkamalikot dati yung kamay ko. Pero yun ay naitama ng pagdidisiplina ng aking ina. Mas lalong ganun ang Diyos. Kaya nga sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 11:32, kapag kayo hinahatulan ng Diyos sa pagkakasala dito sa lupa, tayo kanyang dinidisiplina upang hindi niya tayo maparusahan sa huli kasama ng sanlibutan. Itinatama niya na tayo ngayon para hindi tayo magsisi, mapariwara pagdating ng panahon. Gayunpaman, tandaan po natin ang pagdidisiplina ay hindi lang naman patungkol sa pagkakasala. Sapagkat halimbawa, ang mga atleta, ang mga performers, ang mga artista, dinidisiplina din yung mga yan. Dinedieta yung mga yan, ina-isolate yung mga yan, may pinagbabawal sa mga yan. Yung mga atleta, pinapatakbo ng malayo, pinagbubuhat ng mabibigat, pinag-e-exercise ng kung ilang oras, hindi dahil may kasalanan sila, kundi upang mas tumatag at mas gumaling pa sila. Ganon din tayo. And so if ever, one day you will ask, bakit ako may ganitong mga problema? Nagpapakabuti naman ako. Ang sagot dyan ay, upang mas maging mabuti pa tayo. Hindi pa naman tayo perpekto. Kumbaga sa ginto, may mga impurities pa tayo. Kaya kinakailangan tayong idaan ng Panginoon sa pagkadarang sa apoy ng mga problema para mas maging tama at totoo ang pagsunod natin kay Kristo. Para mas maging pasensyoso pa tayo, mas mapagmahal, mas masakripisyo, mas maunawin, mas mapagpatawad, mas mababang loob, at mas sumampalataya pa tayo kay Kristo. Mga kapatid, ito po sana ang maging tingin natin sa mga problema, ha? Kasi mahalaga ito eh. Mahalaga ito. Marami sa atin ang mababait naman talaga, nagsisima, nagdarasal, sumasampalataya, pero pagdating sa problema, lumalagpak. Hindi naman po pwedeng mawala ang problema. Makakaranas tayo ng problema. So wag nating sayangin yung lahat ng naipondo natin. Katulad nung sinasabi sa Ebanghelyo natin, sabi doon, Lord, kumain kami kasama mo, narinig ka namin. O ano ang inilalarawan nun sa atin? Nagsimba kami, nakinig kami ng sermon. Sumampalataya kami sa iyo. O, anong sabi sa kanila ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Baka lumagpak tayo. Baka may mga nagawa na tayo, may pondo na tayo ng pananampalataya. Masira dahil lamang nag-give up at nawala ng pag-asa kasi nagkaroon ng malaking problema. Kaya sana, hindi maging parusa mula sa Diyos ang tingin natin sa mga problema. Manapapagdidisiplina. Una, tinatama tayo, baka may mali sa atin. Pangalawa, kung wala namang ganong mali, mas pinabubuti pa tayo. Yun sana yung ating makita para mas maging positibo, kahit paano lang ang pagtingin natin sa problema. And indeed, po pwedeng dahil sa kapabayaan ay magkulang, o po pwedeng dahil sa matinding galit ay sumobra ang pagdidisiplina sa atin ng ating mga magulang, pero hindi ang Diyos. Hindi magkukulang, hindi sa sobra. Tama lang ang ibibigay niya sa ating pagdidisiplina. Hindi lamang dahil matalino siya, kundi dahil tayo ay anak niya. Hindi niya tayo pababayaang maghirap o umiyak kung wala siyang magandang binabalak. Ito sanang hilingin natin biyaya ngayon sa banal na